May inamin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dyan sa kanyang SONA na may kapalpakan na nagaganap yung pinagyayabang niyang 5,500 flood control projects. Naku, palpak pala yun. Oo. Pero, ang reaksyon ng mga netizens dyan, si Speaker Martin Romualdez na naman. Ano meron kay Speaker Martin Romualdez? Ayaw nyo ba na siya pa rin ang naging speaker sa 20th Congress? Eh marami namang bumoto sa kanya. At yung 34 na congressman or congresswoman ang nag-abstain. At syempre, salute po sa BH Bagong Henerasyon Party List na kung saan diyan tayo nagtiwala nung nakarang eleksyon at ngayon pinanindigan nila. Ito. In behalf of Bagong Henerasyon Party List, I respectfully abstain. Ganyan dapat. Yung iba, naninindigan ba? O nagpadala sa ganyan nila? O yung iba, yung congressman sa distrito nyo, ano na, balita, ayaw nyo kay Speaker Martin Romualdez pero yung binoto nyo ay binoto si Tambi. O diba? Diba? Ang sakit-sakit pag nalaman yung ganon, ang ginawa ng pinagkakatiwalaan nyo, yung kumbaga maramdaman yung nabudol ako. Ganun ba? Pero dito naman, sa SONA, ito panoorin po natin yung pag-amin po ni Junior diyan sa nangyaring kapalpakan. Ako, may mga congressman pumalakpak nga nung sinabing palpak yung tungkol sa flood control project. Nako, yung mga may iba diyan na nakipalakpak. Pero ang tanong, wala ba silang pinagawang proyekto tungkol diyan sa flood control project? Eh baka naman pumalakpak lang para hindi mahalata. Di ba? So ito, panoorin natin ang sabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ito. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Di ba? Iyan nga kasi, nung nakaraan pinagyabang. Dapat muna inalam. Pahiya naman kasi pagkatapos ng SONA niya, nung nakaraan, bumagyo, bumaha, at talagang binabati ko siya ng taong bayan tungkol dyan sa flood control project, lalo na itong nakaraan na bumaha. Hinahanap na, nasaan na yung flood control project? Saan yung bilyon-bilyon na budget? Naku po, sino kaya ang pwede natin sisihin dyan? At naniniwala ba kayo kay Junior na may mananagot talaga dyan? May mananagot ba na congressman? Alam ba ni Tamba kung sino dapat ang managot dyan sa project na yan? Eh abangan, baka naman magkaroon na naman ng SONA. Kung may SONA pa ha, sa susunod na taon, eh wala pa rin. Etong sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, gagawin na ba talaga niya yan? Sa tingin nyo? O eto, magbabasa tayo ng mga komento. Sabi ni James Mateo Lazara, unang SONA, kakatanim pa lang, inaani na. Pangalawang SONA, iipunin ang tubig sa ulan. Pangatlong SONA, free data. Ay, yung free data, anong balita doon? Ha? Ang dami, marami. Yung pabahay, 1 million pabahay. Dapat sinama niya sa SONA, no? Nag-update dapat siya. Ewan ko lang, balita doon sa mga pinagyayaw-yaw niya na itong nakaraan. Sabi ni Angelina Palacio, oy, nagsalita, unahin mo kaya yung pinsan mo, si Tamba, para maging kapani-paniwala. Yun nga, si Tamba. Yan, bakit namin bumoto sa kanya? Pero doon sa 34 na nag-abstain, saludo po dyan sa kanila. Sabi ni Albert Labian, yung pinsan mo, tanggalin mo dyan dahil kayong dalawa ang kawatan daw. Grabe naman kayo. Wala pa tayong proof niyan. Sabi ni John Magalyon, panibagong budol na naman. Eh, abangan natin kung baka gagawin niya yan. Oo. Baka yung mga nakaraan na sinasabi niya ay, ewan ko lang kung nagawa ba niya. Eh ngayon, yung sinasabi din niya, ewan ko lang kung gagawin din niya. Aabangan natin kung may managot talaga dun sa flood control project na yan kasi bilyon ang pinag-usapan. Sabi ni Abu Haraira Dimenda, pinsan mo mismo, nagpapatawa ka pa. O tingnan nyo, yung pinsan sinasabi nila, si Tamba, yan talaga yung ginagalit po ng mga netizens. Bakit naman kasi naging speaker na naman siya? Sabi ni Rick Bernesa, ang sarap pakinggan pero feeling ko budol na naman yung listahan na yan at mga kakasuhan. Yun nga yung mga kakasuhan daw. Kakasuhan daw? Naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA? Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you.